Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Kasombrerong Dennis. Nakatakdang maghain muli ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte si dating Senador Antonio Trillanes matapos na mabasura ang naunang inihain nitong nakarang taon dahil sa technicalities. Si Trillanes ay kilalang kritiko ng mga Duterte. Okay. So, pop. Kung ka na, magluto ka na ng itlog. Okay, so, expected na yan. Kung tama yung memory ko, yung naunang tatlong impeachment complaint na naisampa laban kay VP Sara, December 2, December 4, December 9. Kasama dyan si Trillanes eh. I don't know kung pang ilan yung ano. Ang nauna is Akbayan. I think doon siya nakisama sa Akbayan na grupo. Pangalawa, Makabayan Black. Pangatlo, mga pari. So, expected yan. Hindi sila talaga titigil hanggat hindi nila mapapatalsik si VP Sara through impeachment. Okay, tingnan natin people who reacted. People who reacted. 29 people. 29,000 netizens nag-react. Tanawa, tingnan nyo. 25,000 tumatawa, 2,300 ang galit. That's 27, mahigit. 27,000. 1,300 lang ang nag-like. Ganyan kadami ang galit o hindi naniniwala kay Trillanes. So, estimate ko, 95%. Galit at hindi na naniniwala sa kanya, 5% lang ang kanyang ano. So, pabayaan lang natin. Karapatan man nila yun, niya yun, part of democracy. Basa tayo sa mga comments. Okay. Teroray. Sabi niya, wala nang maniniwala sa iyo, Trililing. Supreme Court pa rin bagsak mo. Tuloy lang para sulit ang natanggap mo. Ano ba yung natanggap? Kendred Jerikiz, mahiya ka, Tililing. Kasi, kahiya-hiya mga ginagawa mo. Lai Guerrero, si Trililing may Tililing jud ka. Joshua Moralde, sira ulo na talaga ito. Rafael Acasio, paningkamot jud kay makalingkod na si Sara asa kahakapuniton. Paningkamot. Try your best. Once VP Sara becomes president, saan ka pupulutin? Kangkungan. Angelito Pulangkos, sige tahol naman kasi hindi na mapipigilan si VP Sara, uupo na yan 2028. Elnora Solchaka, syempre may malita din yan. Ladori, kalooy po, desperado na yan. Try and try, baka makalusot, sabi ni Maridel Moral. Hi G, sabi niya, yan ba yung kasabihan na try and try until you die? Try harder, Trililing. The harder you try, the harder you fall or fail. The deeper you sink. Okay, so nakaka-excite ng mga itong kaganapan, ano? Dahil ang ganda yung timing ng Supreme Court decision doon sa motion for reconsideration ng Kamara. Kasi nakikita ng Supreme Court matatapos na yung one year bar rule. So magsasampa ulit. So para matuldukan ng isyo, ito, nag-decision na sila. Final. Basura.
unconstitutional. Ang ganda nga yung opinion, concurring opinion ni Senior Justice Marvic Lunen. Sabi na, the Supreme Court will not allow the House to, para bang sinasabi niya is, for their political end, i-disregard ang konstitusyon. Hindi pwede yan. Yung inapuran ninyo, sinasabi, hard majority. We are not. The Supreme Court is not protecting the person of VP Sara, of the Vice President. We are protecting the office and the institution, yung pundasyon ng ating democratic society. We are protected, which is correct. Talagang makakaasa pa tayo. Buhay na buhay pa ang hustisya sa ating bansa. Although, medyo mabagal nga lang. Mag-taste na lang tayo. At least nandyan. Ang isang hinihintay natin, yung writ of habeas corpus petition ng magkakapatid na Duterte. Baka bigla, this year o next year o bago mag-2028, magdesisyon ng Supreme Court pabor sa petisyon. Uutosan ngayon ng Korte Suprema ang Marcos Jr. Administration. I-present nyo ng buhay si Rodrigo Roa Duterte dahil binayolate nyo ang kanyang karapatan whatsoever. Nako, although hindi ako lawyer, may kutob ako na I hope na ganyan ang maging desisyon ng Korte Suprema na mag-order siya sa Marcos Junior Administration na i-present ng buhay dito sa Pilipinas, sa Korte, si Tatay Digong natin. Nako! Pag nangyari yan, wala na. Ang Marcos Junior Administration, pwede niyang i-comply, pwedeng hindi. Pag i-comply niya ang utos ng Korte Suprema, masisira siya sa buong mundo. Pag hindi niya sundin ang utos ng Korte Suprema, magagalit ang taong bayan sa kanya. So, pag ganyan nangyari, siguradong mananalo ang ating VP Inday Sara sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ihatag nga yero. Mao gid ni ang balay sa natagaan namo gero. Muna na gid ni ang itsura sa ilang balay. Sa gawas nga bahin. O karon ate mo sulod ko si mong balay. O mao na gid ni ang itsura nga tunnel bag lang ang ilang atop. Mga buslot o mga ang ilang yero. Mga dako na gid kay og buslot. Kuan. Gi lingkat eh. Pilan ide tuig. Ate pila na nakatuig imong balay? 4 years. Upat na ka tuig. Upat na katuig. So mo nga inani na nga ang iyang itsura. Oo, sa upat ka tuig wala pa gid mo sukad nga nakapuli og atop. Wala ba? Kay nga naman ate sukad nga upat na ka tuig wala pa mo nakapaltugero. Kay manggod tungod sa kalisod, akong bana sa naoperahan. Na nakabalik mi sa zero. Nakabalik mo sa zero. So ikaw lang pirmi ang gapaning kamot. O makatrabaho na akong bana pero dili gid kaayo kay opera naman siya sa 2022. So ikaw ra gapangita. Mm. So lisod gid kaayo tiba. Lisod So makahilak gyud ta sa kalisod nato ba nga karon bag-o pa matagi mo og gero sa inyong paganto sa ulan. lagi kay dili kay ko pakakuan pang refresh among balay kay na ako eskwela ang upat ka buok tulo akong high school.
Tapos na pa ko'y anak nga kuan ay kapansanan kada adlaw minimum gyud niya 50 pa eskwela sa tikalaan. Dili siya pwede maka-eskwela kung walay 50 kada adlaw. So unsa dayto imong trabaho ra? Karon ang akong trabaho magsanggi, magmuso ko usay abono bisan palalaki nga trabaho usay makatrabaho ko kay tungod sa kalisod kay daghang kay mga eskwela. Samot na to akong eskwela nga dalaga nga graduate nga grade 10 ani. Sugod hadto 18 years old na si aning May 2026 na. Sige ra gaplitian kada adlaw minimum gud 50 so kada adlaw ko gamuso gaiplitira palit ra kuan nila bugas para lang gyud nga maka-eskwela akong mga anak. So salamat kayo te.